So, good afternoon, grade 11 Centaurus. I hope you're having a great day today. So, ayan, video lecture muna tayo since asynchronous. So, last time, we talked about or we discussed about conditional statements. Yun yung mga if-else. Okay? So, napag-aralan din natin yung nested if. Okay, so, ayun, sana natatandaan nyo pa. Okay, so ngayon naman, or for today's video, I'm going to discuss about switch statement. So, ano nga ba yung switch statement? Okay, let's find out. So, switch statement, it is used when you have a variable with multiple possible values and you want to perform different actions based on those values. Instead of writing many if-else statements, you can use the switch statement. So, ang concept lang nitong switch statement is parang yung isang variable, hinahanap mo yung equivalent niya na variable. Or yung isang value, hinahanap mo yung equivalent niya na iba pang value. So, dito switch statement, may nagaganap na pagmamatch. Ganon. So, halimbawa, sapatos. Ganon. Napunta tayo sa sapatos. Pero magandang example kasi yan. Halimbawa, yung sapatos, di ba may ka-pair siya? So, halimbawa, let's say, nawawala yung isa. So, ano bang criteria natin sa paghahanap? Di ba dapat parehas sila ng brand, parehas sila ng size, parehas sila ng design. Okay? So, dapat equal sila in those aspects para mapag-match natin sila. So, ganun yung idea nitong switch statement. Yung mga variables, pinagmamatch or it is used to execute different cases based on equality. Okay? So, ayun. Sana nakukuha niyo yung concept. Kaya sinasabi na na alternative ito sa if-else statements. Kasi, di ba sa if-else statements, usually, gumagamit tayo doon ng greater than, less than signs. Right? Ginagamit natin yan para ma-compare yung mga variables or yung mga values. So, halimbawa, yung isang value, kino-compare natin siya sa isa pang value, kung greater than ba siya or less than or vice versa. Okay? So, sa if-else statement, pwede rin naman gumamit doon or pwede rin naman mag-compare doon ng mga variables or ng mga values if equal ba sila. Pero kasi, based on my research, sinasabi nila na messy daw. Masyado kang, lalo na kung marami kang list or mahaba yung listahan mo ng mga possible na kamatch nung hinahanap mo na variable. Imagine mo, marami kang malalagay na else if doon. Sobrang haba, 'di ba? Medyo masakit 'yun sa ulo, lalo na yung sa if statement, naglalagay pa tayo ng mga curly braces, ganun, 'di ba? Medyo mas masakit sa mata, tsaka sa ulo, kaya sinasabi nila na messy daw. So, kaya kinonsider yung switch statement as an alternative for if-else statement for this matter. Okay, sa pagmamatch, sa paghahanap or sa pagko-compare ng dalawang variable for if they are equal. Okay? So, also in switch statement, hindi inaalaw yung mga data types like boolean, ayun, tapos double tsaka float. Ayun. So, bawal yun sa switch statement. And then, inaalaw naman sa switch statement or ginagamit sa switch statement yung string, character, integers. Ayan. Sila yung mga common na ginagamit sa switch statement. Okay? So, let's check the diagram here. So, tawag dito is switch conditional expression. Ayan. So, ito yung hinahanapan natin ng kapartner niya. So, halimbawa, nakalagay dito, C, letter C, as in character, letter C. Tapos, ang mga nakalagay sa case is
case condition A, case B, case C, case D, case E, tapos default. So, syempre, dahil ito ay case C, ito ay character C, syempre, ang kapartner niya is yung case C. Automatic na yon. Ngayon, dahil magka-match sila, yung statement under the case C, yun yung mapiprint. Yun yung mararun. Okay? So, basically, yung system niya is similar lang sa if-else, di ba? Pinagko-compare din naman natin. Pero kasi dito, ang kino-compare natin is if equal ba sila. Di ba? Dun sa if-else, paulit-ulit ako, pero dun sa if-else, ino-compare natin ba kung mas malaki ba yung isang value, mas maliit pa siya, ganon. Pero dito, equality lang talaga ang tinetest. Okay? Next, this is how it works. So, the switch expression is evaluated once the value of the expression is compared with the values of each case. So, syempre, tinetest muna yan isa-isa. Kung itong switch conditional expression ba is same dito, pag hindi, dito naman, lilipat, pag hindi, lilipat ulit sa isa pang, sa next pang case, pag hindi, lilipat pa siya ulit, and so on and so forth. Okay? So, ayan, if there is a match, the associated block of code is executed, the break and the default keywords are optional. So, itong break, napakahalaga niya sa switch statement. Actually, hindi yan mawawala sa switch statement. And, maintindihan nyo pa siya lalo kapag nag-code na tayo. Okay? And also, itong break, spoiler din siya kasi kasama siya sa jumping statement. It is another lesson na madidiscuss ko pa sa mga next session. Okay? Ito namang default, similar din siya sa else. Okay? Kung naalala nyo pa, yung else, siya yung nasa, diba? Siya yung last option dun sa if else. So, kapag, dito sa if else, dito tayo mag-focus. So, kapag yung mga conditions, halimbawa, sa if, yung condition sa if, yung condition sa mga else if, is false, or are false, ang susundin natin, or ang mapiprint na statement, is yung nasa else. Kasi nga, siya na yung last option. So, ganun din dito sa default. So, halimbawa, dito, ang nakalagay sa conditional expression niya is letter Z. Tas ang case mo hanggang F lang. Case A, case B, case C, hanggang case F. Hanggang case F ka lang. So, wala siyang kamatch. Ngayon, ang mararan lang is yung statement under the default. Okay? Siya yung masusunod. Kasi siya na yung last option eh. Okay? So, katulad din siya ng else. Same function. Oops. So, ngayon, magko-code na tayo. Okay? So, dito, gusto ko na gumawa ng program kung saan ma-evaluate ko yung ma-rate ko yung performance test ng mga students ko. So, let's say, 4 lang yung pang-rate ko. A, meaning outstanding. B, meaning very satisfactory. C, satisfactory. And D, poor. Okay, so, try natin gawin. So, dito, gagamit ako ng character. A. Hindi muna pala yan. Lagyan natin ng variable name. So, let's say, evaluation rate. Tapos, mamaya na tayo maglagay ng value dyan. And kapag character class, ang gagamitin ay single quote, not double quote, because it is for the string. For string yung double quote, okay? So, maglagay din tayo ng string dito. Lagyan natin rate equivalent. Okay? So,
Huwag muna natin lagyan ng laman. Ayan. Tapos ito, nakalimutan natin. Ay, class, nakalimutan ko sabihin. Pero, wala kasi ako notepad dito sa sa laptop ko. So, gumagamit ako ng Eclipse software. Ayan. Kaya, siguro naninibago kayo. Pero, ayun, same lang naman sila ng function. Mas madali nga lang dito mag-code kasi, ayun nakikita mo agad kung saan yung error mo. 'Di ba? Pero, ayun, dahil nga wala akong notepad, ito muna yung ginagamit ko. So, ayun, going back. So, maglagay na tayo ng case. Ayan. Switch muna pala. Switch. Evaluation rate. Ayan. Tapos, lagay na tayo ng curly braces. And then, maglagay na tayo ng case. Case, dahil character siya, single quote gagamitin natin. And then, colon. So, dito class, highly suggested ko na, or highly recommended ko na, indent nyo siya. Para, ayun, para makita nyo agad na nasa loob siya nitong switch. Kasi pag ganyan, pag ganito kapantay niya lang, baka maguluhan kayo. Kaya dapat naka-indent siya para ma-determine nyo agad na nasa loob siya ng switch. Okay? At saka para mas maganda tignan, hindi siya messy. Ayun. So, ilagay na natin yung rate. Ito, rate equivalent. Rate equivalent. Ayan. So, let's say, ang A, meaning yan is outstanding. So, halimbawa, nagbigay ako ng A sa performance test ng isang student. Ibig sabihin, outstanding siya. Okay? Yan. Tapos, yung katulad ng sinabi ko kanina, hindi mawawala ang break. Yan. So, mamaya, kapag marami na tayong cases, tatry natin natanggalin yung mga break. Tingnan natin kung ano yung mangyayari pag naran yung code ng walang break, yung mga cases natin. Okay? So, next. Copy na lang natin to. So, yan, B naman. Ang B naman, let's say, ang meaning niyan is very satisfactory. Ganyan. Tapos, next, case C. Ito, satisfactory na lang siguro to. And then, case D. Hanggang case D na lang tayo. Gawin natin tong poor. Ayan. Tapos, class, hindi mawawala ang default. Kasi paano kung namali tayo, nalagay natin E. Nalagay natin dito E. Dapat may lalabas dito kahit papaano. Kaya let's say hindi tayo or may inutusan lang tayo na student teacher natin, ganyan. And nilagay niya E. Dapat may inform siya na invalid yun. So, lagay tayo ng default. Or yung parang similar sa else. So dahil similar siya sa else, or katulad ng else, wala din siyang ganito. Parang condition, ganyan. Maglagay tayo system.out.println. Lagay natin invalid rate. Ayan. Semicolon. Tapos, sa labas nitong default, gusto ko maglagay ng yung parang outro message, parang ganun. Lagay tayo system.out.println. Indent natin to. Yan. Gusto ko may pa-sentence sa dulo. Yan. Your performance task is ganyan. Tapos, maglalagay tayo ng plus dyan, di ba? Plus, eto, rate equivalent. Copy na lang natin.
Oops. Yan. Rate equivalent. And then, ayan, ganyan lang. Tama ba? Ayan. So, try na natin maglagay dito ng value. So, let's say, letter B. Ayan. Ayan. So, pwede na natin tong i-run. Naglagay ako dito ng B. So, dapat ang lalabas dyan is very satisfactory. Okay, so try na natin. Ayan. So, ayan. Your performance task is very satisfactory. So, paano naman pag naglagay tayo ng naglagay tayo ng F. Ayan. Ang lalabas dyan ay naglo-loading pa. Invalid rate. Your performance task is so blanco siya since wala naman siyang, yung default is wala namang rate equivalent yan. So, pero may kita kukuha mo naman, magigets mo naman na agad na invalid rate talaga yung nilagay mo. Okay, so ganun lang naman. Ito pwede nyo rin siyang i-convert sa switch. I mean sa scanner. Yan, pwede nyo siyang dagdagan ng scanner. Ay class, nakalimutan ko pala na ipakita sa inyo kung ano mangyayari kapag tinanggal natin tong mga break na to. So, for example, dito tayo naglagay ng break. So, very satisfactory. Tapos, ang lalagay natin dito, B. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan. Napunta agad siya ng C. Kasi dito siya nag-stop. Kasi yung break parang stop siya. Na hanggang dito ka lang. Hanggang dito lang yung sakop mo. Parang ganon. So, dahil kahit letter B nilagay mo dito at nag-match siya dito, yung sinunod niya is yung next niya na case, which is satisfactory. Kasi dito lang may break. Okay? So, napakahalaga ng break para makakuha ka ng accurate result. Okay, so, balik natin yan. So, ganun. So, another example with scanner. Okay? Lagay tayo dito import java.util.scanner. Ayan. Tapos, ito delete na natin to. Hindi na natin to kailangan. Scanner S is equals to new scanner, then system .in. Yan. Tapos, naglagay na tayo kung ano yung lalabas na variable kapag naglagay tayo ng, or kapag nira natin yung code. So, dito kasi, ang gagawin natin is data formatter. So, i-convert natin yung mga months. Diba? So, automatic naman kapag 1, January agad yun. Hanggang 12 yun. Pag 12, December. So, meaning, meron tayong 12 cases at isang default. Kasi baka mamaya may maglagay dyan ng 13. Wala namang pang 13 na month. Diba? 13th month lang na pay or bonus. Okay. So maglagay na tayong system.out.println. Tapos, lagay natin month. Ayan. Tapos, semicolon. Ngayon, i-connect na natin. So, dahil ito ay i-convert natin yung month sa number, whole number, gamit tayo ng int. And then, month is equals to s, ito, dot
nawala. s.next int open and close parenthesis semicolon. Okay, so copy paste nyo na lang to. Copy and paste. So dito naman, date naman. Date. Okay. So next, dito naman ay year. Year. Ayan. Tapos, next naman, maglagay tayo ng string. Let's say month, name. Ayan. Tapos, so hindi natin lalagyan siya ng laman kasi magkakaroon siya ng laman mamaya sa mga cases. So, ano ba yung i-convert natin sa switch? Month. Month yung i-convert natin. So, month yung ilalagay natin dito sa switch. And then, open and close curly braces. So, lalagay tayo case 1. Indent natin to. Case 1 is equals to, natin month name. Tapos, 2 January. So, meaning, ang case 1 natin is January. Diba? Automatic naman yun kapag 1 January agad yun. Okay, so, lalagyan natin ng break. Hindi yan mawawala. So, ayan, dahil 12 cases yan, kakopy-paste na lang natin to. Ito naman, February. Ito, case 2. Next, case 3. March. Case 4. April. Yan. Hanggang umabot ng case 12. Yan. Fast forward nyo na lang to sa December. Yan. April, May. And then, case 6. June. Next, case 7. For July. Yan. Marami pa to. Wait lang. Case 8. August. Case 9. Ayan, September. Oops, ano nangyari? September. Next, case 10. October. And next, case 11. November. And case 12, finally, December. Ayan, nakarating na din ng December sa wakas. Okay, so, ayan. Maglagay din tayo ng default. Default. Tapos, pwede natin dito ilagay system.out.println month is invalid. Ayan. Para sa mga, baka may maglagay kasi dito ng 13, ganyan sa month. Yan. So, wala siyang equivalent for that. So, ayan, try na natin. Pwede na ata itong itry. Ayan, pwede na itong itry. So, try na natin i-run yung code. Ayun, bakit ano nangyari?
Okay. Dapat sa taas to. Okay, hindi natin napansin. Yan, dito siya. Tapos, ito ay may semicolon. Okay? So, ayan. Sa mga minor or sa mga small details, yun pa yung nagpapahirap. So, kailangan talagang detail-oriented ka sa pagko-code. Okay? So, ayan, i-run ulit natin. Kasi try na natin siya mag-input. Yan. Okay na. So, let's say April 15, or, di pala, kailangan pala integer ang ilagay mo dito. So, April, pang ilan April? 4. Tapos, 15, 20, 24. Oops! May nakalimutan tayo. Ayan, nalimutan natin maglagay ng system.out.println. Nakalimutan natin yung ipagko-connect na natin yung mga variables. Println. Ayan. Month name. Wala tuloy nangyari nung nag-ano tayo. Nung nag-input tayo. Ayan. Ganyan. Tapos, plus yung date. Ayan. And then, di ba may comma yun? Ayan. Tapos, plus year. Tapos, semicolon. Ayan. So, try ulit natin. Ayan. Sana this time tama na siya. For 15, 2024. Ayan. Lumabas na siya. April 15, 2024. So, lagyan natin dito ng space. Kasi nababother ako kasi magkalapit sila. Out.print. Oops, bakit false? Ayan. Para may space lang. Ang tagal ah. Ayan. So, month. Try natin. Ayan. Random na lang. Lagyan natin 32. Tignan natin kung anong lalabas. Ayan. July 32 pa rin yung lumabas. So, para maano natin, para iwasan natin yung ganito, dapat maglalagay tayo invalid date. O kaya naman pag dito, naglagay tayo 13. Di ba wala namang equivalent ang 13 sa calendar. So, dapat maglagay tayo ng month is invalid. Yung ganito. I mean, gagana din naman to actually. So, try nga ulit natin. Just to make sure. Okay. 13 to 2023. Ayan, month is invalid. Tapos, na-print pa rin yung 2 and 23 kasi nandito siya. Okay? Nandito siya sa last part. So, ngayon, para matanggal natin yan, maglalagay tayo dito ng if else. Ayan. Yung pinaka-favorite nyo. Lagay tayo ng if. If. Tapos, month name. And then, equal to, yan. Tapos, tayo ng curly braces, hindi mawawala. Tapos, ang lalagay natin dito is ito. Yan. So, walang nakalagay dito kasi meaning, yun yung mga data na hindi kasama dito, hindi included sa list sa mga cases na to. Okay? So, kaya wala siyang value sa loob nitong double quotes na to. Okay? So, eto, pwede na natin tong tanggalin. Actually, kahit walang nakalagay sa default, pwede yun. Okay?
walang conflict kapag walang nakalagay sa default. So, next, dito na natin siya nilipat natin siya. So, maglagay tayo else if, tapos, yung date, ayan, dito na tayo maglalagay ng greater than 31. Ayan. Tapos, lagay din tayo ng logical or operator. Tapos, date, less than equal 0. Baka kasi may maglagay dito sa month ng -2. Ayan. Wala namang equivalent ang -2 sa calendar. Diba? So, ayan. Para maiwasan, maglalagay din tayo ng ganyan. And then, curly braces. And then, lagay natin sa loob nito, invalid date. Ayan, paste na lang natin. Tapos, invalid. Ayan, invalid date. Tapos, lagay tayo else. Ayan, so, pag else, diba, wala nang ganito, wala nang condition. Ayan. Yung naglalagay ka na lang agad dyan ng statement. So, ayan, ito, dito na natin siya ilalagay. 'Di ba? So, kung ano yung nakalagay sa default, nilagay natin siya sa else. Kasi nga, similar lang talaga sila ng function. Okay? So, ayan. So, I think okay na to. Lagay na natin, or i-run na natin yung code. Ayan. So, month. Sige, try natin 13. Ayan. Tapos, 2, 20, 24. Ayan. Month is invalid agad. Ito yun. Kasi nga, naglagay tayo dito ng 13, knowing na walang case 13 dito. Okay? So, paano naman kung July 32? Pang ilan bang July? 7 siguro yun. Tapos 32, 2008. Ayan, invalid date yung lumabas. So, pag tama na yung nilagay mo, edi, eto na yun. Ito na yung lalabas. Yung statement under the else. Okay, so, ganun lang kasimple yung switch statement. I hope na-gets nyo, fully na-gets nyo. So, yung activity for this, probably sa Wednesday, sana may pasok para makapag-activity kayo for switch statement and for if else. So, bali dalawa yun. Ayun, sana may pasok na sa Thursday and sa Wednesday tsaka sa Thursday. Okay, so ayun, I hope you learned a lot from this boring video lecture. So ayun, medyo mahaba siguro to, pero I hope na nagstay kayo until the end. Ayun, so yun lang. See you on the next session. Bye.